ka, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ibang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon. Alright, good morning! Good morning po mga kapuso. Gising-gising na tayo. Ikapitong araw na po ng buwan ng Hulyo at Thursday na, Huwebes na. Gising-gising na kayo dyan mga misis, mga mister at syempre yung ating mga bata. Dahil kahit umuulan ngayong umaga, masarap pa rin matulog. Pero may pasok pa rin po sa eskwela at opisina. At ito ha, para may pandagdag kita kayo, lalo na sa mga tahanan dyan na si Mr. lang ang nagtatrabaho. Mamaya, meron po kaming ibibidang negosyo. Yan ang negosyong karinderya. Na umulan man na umaraw, umaga man o gabi, tsak napapatok. Basta marunong kayo magluto, kailangan masarap syempre. Ang mga sikreto sa negosyong karinderya, ihirit namin mamaya. Instant cash kasi yan eh. Oo. Cash agad, unless na magpalista. Tsaka laging may gutom ha. Kahit sa ang kanto may gutom na tao. Di ba? Ganda yan. Basta maganda ang pwesto. At eto po, mukhang makakaligo na ang mga kapuso natin sa dalawang barangay dito sa Quezon City. Matapos maibalik ang supply ng tubig doon na naputol kahapon sa pagkakabuta sa isang water pipeline. Nawalan po ng supply ng tubig kahapon ang barangay Tatalon at Santo Domingo. Ang sanhi po nito ang nabutas na malaking tubo ng tubig na tinamaan ng backhoe na ginagamit naman sa construction ng Araneta at Quezon Avenue Underpass. Sa pagbulwak ng tubig kahapon, bumaha sa naturang lugar at nagdulot din ito ng matinding traffic. Kinabot din po ng halos 6 na oras bago tuluyang naayos ang tubo at mag-alauna-30 ng madaling araw. Kanina po yan. Ayon sa Maynilad Water, hindi raw kalidad ng tubo ang naging problema. Mga bago at matitibay na PVC pipes naman daw ang nakalagay sa bahagi ito ng Quezon Avenue at sadyang aksidente lang ang nangyari nang tamaan ng backhoe ang tubo. So bago ang tubo, pero nasira pa. Sinira na. Parang nangyari na rin yan dati, di ba? Doon sa may Balintawa. Natamaan din ng backhoe. Tsaka yung construction dyan, kakaumpisa pa lang at medyo mga 15 months, diba? Marami-rami pang matatamaan. Kaya nga, asahan natin. Marami pang pagbaha dyan sa area na yan. Yes. Narito naman ang iba pang balitang dapat niyong malaman sa ating top hit. Tuloy-tuloy pa rin po ang isinasagawang paghukay para matagpuan ang mga biktima ng landslide sa Valencia, Bukidnon. Pero mismong ang team na nagsasagawa ng operasyon, nagsabing wala na raw silang inaasahang makitang buhay sa ilalim ng guho. Maingat ang isinasagawang search and retrieval operations ng Philippine Army sa may 150 talampakang bangin sa gilid ng highway. 5 pa rin po ang bilang ng kumpirmadong patay sa 2 magkakahiwalay na landslide sa Valencia. Pahirapan naman ang pagpunta sa isa pang pinangyarihan ng landslide na nasa isang liblib na lugar sa barangay Tungan-Tungan kung saan 2 bata ang patay. At taas pa rin ang lungkot sa pamilya ng 2 nasawi sa sitio na sina CJ Santillan at Joy Collamar. Kwento ng mga kaanak ng mga biktima, naglalaro sila noon nang mahulog ang isang malaking tipak ng lupa at tatabunan ang 2 bata. Pero sa ngayon, wala raw iba magagawa ang mga kaanak kundi tanggapin ang sinapit ng 2. Pero wala pa rin daw silang balak na lumipat sa mas ligtas na lugar. Isinisisi naman ng NDRRMC ang pangyayaring ito sa walang habas na pagpuputol ng puno sa lugar para gawing taniman ng mais. Kaya sa puntong ito, alam po natin na magiging lagay ng panahon ngayong araw mula kay Buddy Javier, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Buddy! Good morning naman, kasamang Lynn. O yan, good morning! Okay, kanina madaling araw inulan tayo sa Metro Manila, no? So, magpapatuloy ba ang rainy weather sa araw na ito? Dito po sa Kalakang, Maynila, makakaranas pa rin tayo ng madalas na maulap na papawin po na may mga pagulan po at pagsidlat, pagkulog po. Bunsod dito ng yung 2 low pressure area na narito po sa yung isa po nasa 250 kilometers northeast of Basco, Batanes at meron na namang panibagong low pressure area dito naman po sa may southwest of Lawag City, nasa 350 kilometers po. Talaga yun. Pero yung LPA ba dating dito sa atin, sa Metro Manila? Actually, umakyat po siya. Yung kahapon po, yung mayroong 2 LPA dito sa eastern side, umakyat yung isa, nakalabas na po at naiwan po yung isang ngayon. Meron pang panibago dito naman sa western side, bandang nasa layo 350 kilometers west-southwest of Lawag City po. So 2 yung nakikita natin. So ano yung, aside from Metro Manila, ano pa magiging apektadong lugar ngayong araw na ito? Sa ngayon po,
buong Kapulan po, makakaranas tayo ng mga madalas na Pag-uulan. pagulan. Pero may mga malawakang mga pagulan dito po sa bandang Hilagang Luzon po. Alright. Maraming salamat, Buddy Javier, weather forecaster ng Pag-asa. Sa ibang balita, 6 na estudyante ng Makati High School ang sinugod sa ospital ng Makati matapos makaramdam ng pananakit ng tiyan kahapon. Magkahalong sakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka ang naramdaman ng mga lalaking estudyante. Ayon sa mga guro, posibleng na food poison sila na kinaing burger na may ketchup at itlog sa kanilang eskwelahan. Bunsod nito gustong ipasuri ng mga magulang itong sample ng palaman at ketchup mula sa kantin na inihalo sa burger. Kagabi pinauwi na ang mga bata pero oobserbahan pa raw ang mga ito kung sakaling magdumi muli o ma-dehydrate. Gayunman, wala pang kumpirmasyon mula sa mga doktor kung ang pagkain nga ang dahilan ng pagsama ng pakiramdam ng mga estudyante. Sinuri na rin po ng City Health Department ang kantina ng eskwelahan pero malinis naman daw ito. Ang nangyaring food poisoning na yan sa Makati High School, bubusisiin po natin mamaya sa talakayan with Igan. Hindi kaya dahil parang tingi-tingi na yung ketchup. Ganun din. Kaya din. Baka sample lang yun. Di ba usually banana ketchup yung ginagamit siya? Kasi yung tomato panisin yun. Pero usually pag ganyan, lalo na pag burger na nilagyan ng itlog, malamang banana ketchup ang nilagay dyan. So, But if it is tomato ketchup, dapat people should know na ang mga tomato-based products pala, pagka mainit, hindi pwedeng tumatagal kasi nasisira. That's why mga spaghetti, di ba, mas mabilis masira. Kaya nga pag may picnic, adobo ang binabaon natin. Kasi sumaha yun. Hindi yan Kahit hanggang pagudpud ka pa, abot na abot. Samantala sa ibang balita naman, magpapatuloy ngayong araw ang investigasyon ng Senado sa umunay pagtanggap ng mga mamahaling sasakyan ng mga obispo mula sa pondo ng PCSO. Sa Senate hearing kahapon, natuklasang 2 beses palang sumulat si Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos para humingi ng SUV bilang pa-birthday. Una niya itong hiniling sa liham na nakapangalan kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at idinaan sa pamagitan ni dating PCSO Director Fatima Valdez noong February 2009. At sa naturang liham, ipinaabot na obispo na kailangan daw talaga niya ng bagong 4x4 na sasakyan para marating ang mga liblib na lugar sa Caraga. Pa-birthday na rin daw ito sa kanya at nasundan ang liham na ito matapos ng 1 buwan. Pero sa pagkakataon ito, naka-address na ang sulat sa PCSO at dito nakasaad na ang particular na brand at modelong gusto ng obispo na gagamitin daw niya sa spiritual at social services sa kanyang nasasakupang diocese. Aprobado mismo ni Arroyo, naglabas ng gobyerno ng 1.7 million pesos para maibigay sa obispo ang hiling niyang sasakyan. Nakakuha naman ng Mitsubishi Grandia si Archbishop Romulo Valies ng Zamboanga, Mitsubishi Strada para kay Bishop Martin Jumon ng Isabela, Basilan, Isuzu Crosswind kay Caritas Nueva Segovia Archbishop Ernesto Antolin Salgado. At 2 dipat tukoy na sasakyan na hiniling naman umano ni Cotabato Archbishop Orlando Quevedo. Meron ding hiling na Isuzu Altera para sa Iligan Safe Crisis Center si Father Roger Lord. Pero hindi pa raw ito na-release ng PCSO. Ang halaga ng mga sasakyan naabot sa 6.9 million pesos. Si Pueblos inamin ang paghingi ng sasakyan sa gobyerno na iginiit niyang para sa kanyang nasasakupan. Si Quevedo at Lord itinanggi na ang akusasyon habang wala pang pahayag ang iba pang taong simbahan. Nakakagulat lang na very specific talaga, a brand new 4x4. Di ba parang sa birthday gift. Siguro parang naiintindihan ko na, I mean, yun nga yung reason lang kung talagang yun yung rason na makapunta sa kahit ano basta I need a vehicle na matibay, di ba, na sana makaabot ako sa kanya. I don't know kasi the rules of PCSO, bawal ba talaga manghingi? May rule ba na bawal magbigay? Actually kasi hindi daw considered charitable org naman ng Catholic Church dahil maraming pera naman ng simbahan. So dapat sa mga indigents o sa mga, yun nga, yung mga may sakit na nangangailangan talaga yung pera ng PCSO. Pero kung matatandaan nyo, yung Bishop Pueblos, parang a few months ago or a few weeks ago, ito yung humingi ng pagbibitiw ni Pangulong Noynoy Aquino. Dahil lumalabas pala itong si Bishop Pueblos, constant supporter ni GMA. So parang ngayon, yung credibility ngayon, constant supporter ka pala ni GMA, tapos biglang, paano ka namin papaniwalaan na yung panawagan mong magbitiw si Pangulong Noynoy Aquino? At saka it's unfair. Yung Catholic Church na lang mabibigyan ng kotse. Baka pati ibang religious organizations humingi na rin ng mga sasakyan dahil pero ang far-flung areas. Catholic Church yata hindi yata siya centralized, I think. Yung parang kung ano yung may ipon ninyo doon sa, alam mo, syempre, yun lang yung panggastos ng area na yun. So, meron talagang area